Magandang hapon po. Ayan, nandito po tayo ngayon sa may hospital ng Maynila. Ito Channel Reds. Ayan. Meron po akong nakausap dito, si Nanay Evangeline. taga North Olympus, Novaliches, Quezon City. taga North Olympus, Quezon City. Nay, matanong ko lang, Nay. Ba't dito pa kayo sa lungsod ng Manila nagpapa-check up? Kasi mas maganda po dito. Kompleto ng mga gamit. And then, aasikasuhin ka po nila agad. At saka, magaganda po ang mga ng mga tao, pag-entertain sa Pag-asikaso. Di ba sa QC meron namang mga ospital? So, dito mo napili ang bagong ospital ng Maynila. Opo. So, ano bang nakita mo diyan sa loob? Bago bang gamit nila? Mga bago po ang gamit nila, lalo na sa mata. Tapos, kasi yung problema mo, ang talagang problema po, yung mata po. Saan po yan? Lahat? Yung kabilaan? Opo, kaliwat kanan. Naoperahan na po ako ng katarata. Okay. Ngayon, ang ginawa ko sa mata ko, dahil marumi, nilinis ko. Okay. So ano yung buwan-buwan po? Opo, buwan-buwan nila ako pinapapunta. So ano yan, every month papunta ka rito, every end of the month, tapos lilinisin. Opo. So walang bayad yun. Walang bayad po yun. So, Nay, kasi ganito, nagulat din ako, no, sa maganda pala, no, kahit saan pala pwede, basta public government, public hospital, kahit saan naman pwede naman mapacheck up. Opo. Pero talagang pinili mo pang bumiyahe ng Maynila para ba dahil nga nagustuhan mo yung serbisyo. Opo. So sana all. So natutuwa ka sa nangyayari. Opo. Ayun. So anong gustong sabihin sa ating mga kababayan tsaka sa ating tagapamahala sa lungsod? Sa lungsod po ng Hospital ng Maynila, binabati ko po sila sa kanilang magandang pag-aasikaso at pagtanggap dito sa aming mga pasyente. At ako naman po nagpapasalamat ng mabuti sa pag-aasikaso nila sa akin. Actually kanina may kasama ka pa eh. Nagkahiwa-hiwalay lang kayo kasi iba-iba kayong mga ano. Opo, ako po kanina sa mata, ngayon naman sa internal medical. So iba naman to. Iba naman po. Ang dami mo sakit. Kailangan po kasi may edad na. Basta importante sa ngayon, kailangan naka-lipstick, no? Okay lang yan. Malakas ang katawan. Nung itong ospital ng Manila, nabalitaan mo to kailan lang? Ito yung bago? Ay, nabalitaan ko po doon sa isang ka-senior ko. Tapos, yung kay senior ko po ang nagdala sa akin dito. Kaya pa nagustuhan niya rito. So every month pala. Ano pong kailangan na pag-check up kaya rito? Pag magpapa-check up, yun lang pong card namin na binigay sa amin. Ayun lang. Yun lang po. So wala nang maraming issue na. Wala na. Diretso na. Diretso na. Ayun. So anyway, Nay, maraming salamat again. Mag-ingat ka. God bless you. Salamat din po. Ito po si Channel Reds again with Harold, siyempre yung ating umahawak ng camera natin ngayon araw na ito. Nandito tayo sa bagong ospital ng Maynila. Actually ang tagal na natin na bisita kasi yun nga medyo marami pong rules and regulations itong ating ospital na kailangan nating sundin. Hindi pwedeng ora-orada pwede tayong mag-vlog. Kailangan magpaalam ng maayos sa authority
kung sino man ang nakakasakop niya, especially ang lungsod ng Maynila, respetuhin natin yung kailang mga rules and regulations. But for now, nandito tayo sa loob, sa labas pa lang, papunta tayo ng loob. Mamaya itutur kayo namin hanggang dun sa taas kung anong mga facilities na meron na gumagana rito at paano ang galawan dito sa loob ng hospital sa lungsod sa lungsod ng Manila. Ito yung bagong ospital na pinagawa ni Yorme Isko, ex-Yorme Isko Moreno, at pinagpatuloy ni Mayora Hani. Actually si Mayora Hani focus dito kasi di ba on medical si Mayora Hani. So nangyayari mas advanced, mas pinaganda at mas pinaayos ang sistema ng lungsod sa tulong ng idea ni Yorme at ni Mayora Hani, pinag-isa. So ang naging output nito ng bagong ospital ng Manila, ito na. So ngayon, ito nang pumunta si Yorme noon dito, kasama sila ni Mayora noon, wala pa tong waiting lunch na to. Bakit nasabing wala pa to? Kasi last time open pa to. Pero good news, yung waiting lunch na yan, hanggang 60 persons ang kayang i-carry niyan. Naka-aircon yan. So sana all, di ba? Saan ka nakakita ng tambayan o saan ka naghihintay, naka-aircon. So sana all. Pero bago ang lahat, no, kailangan pumunta ka rito, kailangan naka-face mask. Kasi rules and regulations yan, kailangan naka-face mask. Kasi yan yung COVID, hindi pa po ito tapos. So ayan, mga kaibigan, sa araw na ito, papasok tayo sa loob at bisitahin natin kung anong sitwasyon dito sa bagong hospital ng Manila. Anyway, magpapasalamat din tayo kay Engineer Bonnie Villagracia. Ayan, siya po kasama natin today at siya magtutur sa atin sa loob at ipapakita sa atin kung ano yung mga functional na at mga ginagamit na ngayon dito sa hospital ng bagong hospital ng Manila, which is yung sinasabing ang dialysis nandito na. O yung mga facilities dun sa luma yung mostly 90% nandito na sa bagong hospital. So tara, pasok tayo. Alright, ayan. So pakita natin na to. Ayan, so ito yung emergency. So dun muna tayo sa lobby. Ayan, so uunahin natin yung lobby. So kasama natin si engineer ngayon. Engineer, magandang morning sa inyo. Ayan. Mga din po. Ayan. Engineer, matanong ko lang, engineer. Apo. Almost a year na hindi ko nabisita itong hospital, ang bagong hospital ng Maynila. So ano po ba ang pinaka-latest? Maritisan tayo ngayon. Ano pinaka-latest to dito sa bagong hospital ng Maynila? Sa ngayon, malapit na po mabuksan namin ang bagong dialysis building. Which is mamaya ituturo ko po sa inyo kung saan po na-locate po. Sa ngayon, malapit na tayo sa ER. Ito po yung mga paunawa na bago pumasok ang ating mga bantay, meron po silang mga palisid dyan. Bawal po kung ano-ano po yung mga ipapasok po. Okay, so ipipicturean natin yan. Ipapakita natin, ilalagay natin naman sa kung anong oras, tsaka yung mga bawal pagpasok ng mga styrofoam, yan po. So may kailangang sundin yung mga bagong rules and regulations para at least malaman natin. Ito yung sa guard, ayan. So kailangan bago pumasok ko rito, sir, good morning. Bago pumasok rito, kailangan dumaan muna sa mga gwardiya for safety. Yan po ang mga dating director natin sa mula noon hanggang ngayon. Sila po. So nag-start po ba itong ospital ng Maynila year late 60s, 1969 po kami nagbukas. So sa tagal din pala, no? Bago napalitan ng bagong ospital itong ating pinakalabi namin. Ang ating building ko ay dalawa sa ngayon, building A, building B. Oo nga pala ho. Sir, ito palang ano sir, engineer or sir ba? Para sir na lang para at least formal masyado. Sir, ang pagkakaalam ko, itong bagong hospital naman nila ay may tatlong parte. Opo, yun po. Building A po, nandito po lahat ng mga side na mga inooperahan at siya nag-oopera. Ang ating pong building A, dito po sa kaliwa. Ang building B po dito. Tapos meron po tayong pangatlong building
ito po yung engineering facilities and parking building. Doon mamaya, tuturo ko din po sa inyo ano-ano mga sakop na area. Kasi ang idea ko lang din noon Apo. na itong ospital dire-diretsong for medicine, diba? Pero syempre, nung nalaman ko, may engineering department pala dito sa loob. Sarili pong kasi ang hospital po ng Manila, particular ng hospital, 24/7 po kami nagsiservisyo. Hindi po kami 8 to 5, kaya kailangan kung in case ng run out, in case po na magkaroon ng trouble, automatic magre-respond din po kami. Pero sir, may tanong ako sir. Apo. Itong bagong ospital ng Maynila, parang hindi ospital, parang hotel. Kasi dinisign po nila na comfort po sa pasyente, tsaka sa mga public, particular mga Manileño. Tama naman yung sinasabing comfort. No? Gusto ko yung word na sinasabing comfort. Bakit? Parang nasanay kasi yung mga Pilipino na pag pumunta ng ospital, parang lalo nagkakaproblema. Mahalaga po. Imbis na maging komportable o yung peace of mind ba pagdating dito sa Yung pa lang, ma-please na po siya. Ayun. So sir, saan tayo pupunta sa ngayon? Sa ngayon po, tuturo ko lang po sa inyo side ng building A. Hindi po tayo pwedeng pumasok po sa loob kasi syempre, patient privacy. Yes. Tuturo ko lang po sa ngayon. We are going to building A, which is ground floor emergency service po. Ayun. Ito po yung aming emergency service. So itong ating lungsod ay ang bagong ospital ng Manila, ilang pong palapag po lahat ito? 10 palapag po, pang 11 po ay yung roof deck na kung saan nandun po yung proposed helipad for Medipac services. Proposed, kasi may plano, Wala pa sa ngayong helicopter, pero malay natin, mapagbigyan ng pagkakataon. Nakapili po ang Maynila. Hindi sa national government, no? Baka naman, helicopter lang. Yes. Hindi natin alam, kaya sa kanya. So ito, bawal kasi tayo pasukin to kasi may rules. Private bike. Sa ngayon, ang ating ground floor ay emergency. Pangalawang palapak po, pwede po tayo naman ng mandala. Kaya gusto nyo makita rin. Or ano po gusto nyo, sir? Diretso na tayo sa kabila, building A, or paano pong sistema? Ano bang mas maganda? Tingin ko po, gagamit po tayo na hagdan para mas mahinang. Sir, matanong ko lang din pala. Opo. May before na tayo umikot do, may napagkwentuhan tayo na itong building A, itong side na to, itong area A na to, lahat hanggang pataas, parang synchronized na to lahat. Opo. Dahil po dinisenyo po ito, since nga po ang ating building A, nandito na po sa ground floor ang ating emergency. So, lahat po ng mga kailangan ng emergency na intervention, nandito po lahat. Kung mapapansin nyo po, ang ating ground floor ay nandito yung emergency. Sa pangalawang palapag po, particular, nandun po yung ating OR. OR, kung saan after ER, kung kailangan na po siyang dalhin sa OR, mas madali po ang accessibility. Tapos, pangalawa, sa pangatlong palapag din po, nandun naman po yung ating delivery room, kung saan siya rin po nangangailangan ng mabilisang intervention. Since nandun na po floor ang delivery room, ay nandun na din po sa 4th and 5th yung OB. Siyempre po, doon na po after ma-deliver sa DR, next to that is OB ward na po. So sa 6th floor and 7th floor, surgery ward, lahat na po na operahan, doon na po sila for confine para makapagpahinga, ma-obserban sila ng mga doktor. Since nandun na rin po yung mga lahat na operahan, meron pa pong 8 palapag, pang 8 palapag, nandun naman po ang ating ENT tsaka OPTA. Lahat po yun halos sa building na to, dito po nag-oopera. So parang pinag-isa na lang lahat. Sabi ko nga sa kanya, synchronize. Yes. Kasi paggamit ng elevator, isahan na lang. ng hagdan, tuloy-tuloy po. So mas pinaginhawa lalo, pinadali. Actually, pinaplanuhan. Tsaka hindi na masyadong hindi mo na kailangan isipin na kailangan ka pa pumunta ng kabilang building kasi tatawid ka pa. May gagawin pa ako doon. Imbis na maglakad-lakad ka. Parang nakakalito pa, nakakalito. Ang nangyari nun parang tutur. Yes. So ito naman, ito yung mga elevators dito. Meron po tayong 6 na elevator.
Tapos meron po tayong isang escalator. Sa ngayon, ang ating pinapagamit sa pasyente, ito po yung patient's elevator. Ito ba? Meron din, kung ano meron dito sa building A, meron din po sa building B. So malalaki so maluluwag Opo, kasi kailangan po maipasok ang mga kama ng ward or yung sa galing sa ER para kasi hindi na po mahirapan ng mga pasyente. Ayun. Standard po. Yun. So let's go. Continue pa tayo. So sir, tara. Opo, Mag-ano tayo, mag-akyat. Akyat ospital tayo, tawag dito. Akyat ospital. Oo. So isipin mo, ganito kagandang ospital na to, no? Aircon pa, sir. Hindi ko naramdaman, sir, ang 40 degrees, sir. Labas na po yun ng ospital. So 24 hours, sir, aircon lagi to. Opo, kasi hindi naman pwede pong 8 to 5 lang ang aircon kasi una-una yung pasyente natin 24/7. Oh, yes. Oh. Sa ngayon po. Pero sir, naka-solar po ba tayo? Electrical po. Lahat. Sabihin po. Kaya lang kasi may backup system po ito na pag yung pang-umagang aircon, Yes. iba naman sa panggabing aircon. That's good. Oh. At least hindi siya yung continuous na ano. At may pahinga. Hello po. Ito po yung ating operating room na kung saan, sabi ko nga, ito yung mga accessibility na OR, hindi rin tayo pwede pumasok. Yes, syempre. Oo naman. Oo. So, Kasi may mga pasyente, hindi tayo pwede makita. proceed po tayo sa kabila mamaya, lilipat na lang tayo sa building B. Uunahin natin kung ano meron sa building A muna. Okay. So ito sir, sa tatlong parts na to, sa tatlong bahagi ng building na to, sa baba, hindi po ito continuous, no? Hindi sila magkakadikit. Kasi alam ko meron tong... Opo. Ang magkakadikit lang po sa ngayon, merong accessibility. Ito yung ground floor, second floor, hanggang third floor. Fourth floor pa hanggang seventh floor ay meron po siyang parang halo. Halo na. So, 8th floor hanggang 10, doon lang din po na naman na meron. Nagko-connect ulit. Okay. So, parang ang building natin letter O. Kaya ospital. Oo, ospital. Galing ko, no? Napasok ko pa yun. Hello po. Yes. So, sa ngayon, proceed tayo sa delivery room. Yun. Mas gusto ko yung delivery na yan. Lazada ba yan? Ano ba? Shopee. Lazada ba yan o Shopee? Well. So sir, itong ating hospital, everyday ho ba talagang napupuno to? Kasi pansin ko, dami na pumupunta rin. Kung mapapansin yung census natin, doon sa ER, 32 beds ang census. Fully occupied po siya sa ngayon, sa umaga pa lang. Ganon po, wala tayong magagawa kundi tumanggap ng tumanggap, hindi para lang mabigyan ng pangunang lunas. So paano po sir na-adjust ng hospital, bagong hospital ng Maynila? Itong congestion tawag. Hanggat kayang mag-admit. Pero kung hindi na kaya, siguro baka meron silang nire-refera ng hospital na mas yung level ng pangangailangan, depende po sa pasyente. Actually, marami na akong naririnig since before sir. Medyo diretsahan talong to sir. Na ang ospital ng Manila minsan daw talagang minsan napapabayaan daw yung mga pasyente nung sa old hospital. Kasi sa kwento natin kanina, mas naintindihan ko na hindi pala pwedeng paalisin mo isang pasyente dahil para magkaroon na ng kaluwagan. Marami palang procedure na kailangan. Oo. Para maintindihan din ng mga viewers natin at mga mahalaga po yun. Mahalaga. Hindi naman tayo pwedeng mag-discharge basta na lang. Oo. May proseso pa rin. Hindi naman pwedeng patabihin mo sa isang kama para pumasya. Bawal na po yung magkadikit. May protocol. Yes. Po, ito na po yung ating delivery room sa third floor. Yan po. Kung mapapansin nyo, may mga signages po sila. Kasi dikta na po ng batas yan ng health code. Yes, sir. Bawal na po magpadulo ng nasa bote. Kailangan breastfeeding po. Diyan din. Kasi breastfeeding is healthy. Kaya po may mga signages na bawal po pumasok ang mga bantay kasi sterile area. Right after this door, yung pangalawa po. Ito rin po yung yung papuntang ward na. Ito po yung sinasabi nating connectivity. Yan, ito po yun. Ito po yung aming connecting going dun sa building B. Kung mapapansin nyo,
ang 4th floor hanggang 7th floor ay halo siya kasi letter O nga kanina. Po yun. So akala ko kasi sa Dubai tayo eh. Oo, tingnan. Ano po purpose ito, sir? Bakit ganito talaga siya? Ang sabi kasi nila, para sa ventilasyon, kasi kung sarado po ito, yung hangin mula sa Dagat. ay hindi makakatuwid, babangga. Eh, tinopansin mo mahangin. Oh. Although summer, yung hangin malamig. Kasi pansinin mo mapuno yung kabila. Hello Kasi po. Sige po. Ang mainit na hangin, kung dadaan sa mga halamanan, pagtula ng mga puno, kahit pa paano naibsan po yung init na. Parang ramdaman ko ngayon, presko yung hangin Di dito. pansinin niya, sir. Summer, sir, pero Oo, pero pag doon ka sa mga area ng mga malaking building, talagang init. wala. Kasi puro heat po ang napoproduce, hindi po. So ito ano parang environmental type of setup ng building. Mapapansin nyo, meron po tayong healing garden dyan. Sa gitna ng pagitan ng ospital na luma at saka So ito yung lumang ospital. Sa kabila. yan po. Kahit pa paano mapuno. Ito yung tinatawag na healing garden. Dalawa po healing garden namin, meron pa po sa taas. Okay. Okay. Ito sa baba at saka sa taas. Dalawa po. So ito yung mga pasyente na gustong lumanghap ng fresh na hangin. Even doon na sa lungsod ng Maynila na sabi nga nila. Ako naka-wheelchair lang. Pwede naman palang ano dito. So hindi sila bored. Kahit pa paano makakita. Kung hindi ayaw man nila lumabas, titingnan lang nila ang bintana kasi yung bintana nila nakasalamin po lahat. So sir, ito sir marami nagsasabi no na parang talo pa daw ng public hospital, itong hospital ng Maynila, ang mga private dahil sa saganda nito sa Siguro po sa pagdidisenyo yan. Tsaka sa serbisyo. sa serbisyo, mahalaga po. Nagkataon na yung dalawa ay nagsama. So ito yung pinaka-una-unahang hospital na pinakamalaki sa lungsod ng Maynila. Opo, kasi siya rin po ang pinakaunang hospital ng lungsod ng Maynila. Kasi 1950s, late 50s sinimulan, natapos late 60s na. Tapos ngayon ulit na paggawa ng bago. New building kasi kailangan na po. Tapos ang lumang building na ibibigay po balita po sa BLM na kung saan ang mga kursong pang medical diyan na po ilalagay. Tapos pagkatapos kung may mga internship sila, mas accessibility po dito sa amin.